Okay, so the topic that we'll be discussing is about engineering mechanics, but we'll be focusing on the calculator technique. So engineering mechanics. Okay, so here, for example, no, sa unang problem natin, find the x and y components. Yung basic muna tayo, no, of the force shown below. Okay, so if ever this is the graph, no? Ito yung y and the x-axis. Then ito yung 200 Newton, for example, then 30 degrees. So most likely, kapag summation of forces in terms of x, it must be equivalent to zero. So tandaan nyo, kapag right side, tandaan nyo no, sa diagram, no? So pag dito is cosine, no? Positive, no? Dito naman is negative. Ang cosine. Ang sine naman dito is positive. Ang sine is negative, no? Pero sa ito yung sa ano horizontal. Sa mga f of x, usually ito 'yon, no? Sa mga f of y ito. So anyway, kapag kinuha ko yung summation of f of x, so 200 cosine 30. So in my calculator, if I will be using no yung ano muna yung manual, make sure no tayo naka degree. So 200 cosine of 30. So the summation is 173.21. Kumbaga, yan yung ating component, no? Kumbaga, this is the x component. Okay? So we have, for the value of x natin is 173.21. Now, for the summation of y, that is 200 sine of 30. Kalahati yan. So y is equivalent to 100, no? Kaya kung titignan natin mabuti, guys, no, that would be kapag kukunin kayo resultant, kasi pinapahanap minsan yung resultant, no? That is x of x squared plus y squared. It is simply square root of 173.21 squared plus 100 squared. Ito yung tinatawag na resultant. Depende dun sa tinatanong. Okay, now halimbawa, we are asked to solve for the resultant. So yan ay 173.21 square plus 100 square. No? So ito yung tinatawag na resultant if it is being asked. So meron kang 200 din, no? For to solve for the resultant, which is tama. Kasi guys, kung titingnan mo ito, no, kung titingnan mo ito yung ating ano, no, ang ating resultant which is 200. Ito yung resultant force. Ito yung angle. Now, para sa calculator yan. Ito sa calculator technique. Pwede nyo i-type yung ano, no, kapag nakita niyo yan, 200, i-complex number mo lang, then 200, shift, then 30 degrees. So, yan yung resultant. Yan yung, kumbaga, yung ating, ano, kumbaga, solution. So, tama, 73 point na makukuha mo yung x and y component using our calculator. No? I hope yan ay klaro when it comes to
the calculator technique. O, isa pa guys na nagiging parang confusing, no? Kapag ganito ang itsura naman ng resultant force, let me try, no? Halimbawa, sabi dito, find the components of the given force. Find the components of the given force. Okay, for example, this is the uh, y and x. Then ito yung ating ano. Let's say nakaganito. Usually may makikita kayong ganyan, 3 and 4. Tapos ito yung 400 Newton. So, most likely kapag ganyan, we will be taking the inverse the tangent kasi kailangan ko makuha yung polar form nito. Ito kasi kinakailangan natin. Ito yung standard form. Kumbaga in polar form. Na ito in degrees. So what should we do? Meron kang ano, no? So tangent theta, 3/4. No? Kaya kapag kinuha ko yung inverse tangent of 0.75, which is the 3/4, the theta, that would be yung kinukuha natin, muna yung long method, no? So 3 divided by 4, then inverse tangent, then find the answer, no? 36.86 or 36 point, what do you call this? 869, no? That is 36.869 degree. Ngayon, guys, no, kung titingnan natin, ano ngayon yung magiging ano, pinaka uh, answer natin if we are finding the components. So, syempre, kinakailan natin ito, yung summation of f of x. So, dahil sa right side siya, 400 cosine of 36.89 degree. So, ang solution niyan, at again, this is the manual, no? Mamaya, yung calculator naman, cosine 36.89. So, meron ka 319 or approximately 20. So, yung ating x dito, yung f of x component natin dito, no, is 320. Then, for the summation of f of y, 400 sine of 36.89, kung di ako nagkakamali, yan ay 240 sa aking hawak na calculator. Now, this is the components of the given forces. Now, to determine using the calculator, ang gagawin mo na naman dito, for example, no, nakita mo yan 3 and 4, di ba? So, what is, ano, dapat naka-mode ka lang complex. Pwede mong lagay ng, ano, ito yung alternative part. O, 400. O, shift. Okay, tapos, inverse tangent. Then, 3/4. So, pwedeng ganyan. So, lalabas yung 320 plus 240i. Di ba? Or, other option, pwede mo tong ipindot yung shift poll. Ah, punta ka muna dito sa ano. Yan, comp 1 ulit. Shift poll. Tapos yung 4 and 3, no? So, kayo kapag ilalagay mo to sa calculator, most likely, ang pinaka gagawin natin dito is, uh, I think, ano, no, 4 and 3 ang magiging pinaka, ano, shift comma. Ayan, no? So, yun yung, ano, nakuha natin.
R is equivalent to 5. Kasi 5 ito. Yung resultant nito. No? Pertaining to this angle. So, ibig sabihin, yan yung ating magiging arrangement. No? What if baliktad rin? Ano ba, binaliktad ko, 3 and 4, maaari na question niya eh. So, tingnan natin ha, kung ano magiging result. Ship, Paul, 3 and 4. So, kasi possible, bakit pwedeng pagbaliktad rin yan eh. Okay. So, yung makukuha nyo dito, yun yung dito naman. Kasi, pag sinabi natin, ah, polar, no? Kumbaga, ang tingin natin diyan kapag polar, nandito na yung kumbaga kung r theta degree, ito yung ito yung ating 4 and 3, no? Tapos ito yung ating angle, no? Yun yung kaya ginawa nating pole 4 and 3, no? So basically, yun yung ating arrangement, no? Kasi ito yung 36.869 degree. Then ito yung isa yung 53.13 degree. It will be arranging, no? Pero kung medyo nahihirapan, yung kayo na lang na yun nga, yung input mo lang sa calculator, yung sinabi ko nga kanina, 400, tapos tangent, tapos 3/4. So basically, ganun yung Now, let's try yung marami, yung multiple, na sa mechanics kasi, lalo sa statics, ito yung umpisa-umpisa eh. Maraming nahihirapan dito pagdating sa Let's say, halimbawa, ito, no? Find the components. Okay? Of the given set of forces. Given set of for says, no? Galing to kay Singer, no? Yung ating paboritong engineering mechanic na libro. So doon ko kinuha ito. Okay, so halimbawa ito, no? Mapapansin nyo, may mga quadrant-quadrant yan, no? Kasi ito yung quadrant 1. Ito yung, let's say, 600 pound. Then ito yung arrangement, typical na arrangement 3 and 4. Ayan. Tapos ito naman yung, yung nasa second quadrant. O, ito na yung medyo mas advanced, no? Ah, let's say 448 pounds. Ito yung galing kay Singer na mechanics. Then 2 and 1 nandito. And then let's say 260 pounds nandito. 260 pounds. Then 5 and 12. Okay. Then ito naman, let's say 2 and 3 nandito. 361 pounds. Okay, basically, yan yung ah, now for angles with respect to the x-axis, no, kailangan natin, this is the x and y, kunin yung summation of, sa quadrant 1, as is tayo eh, no? Alam naman natin yung angle, no? Halimbawa, doon tayo sa 600 pound. Anong gagawin natin sa calculator, no? So usually, 600 pound, kukunin ko yung inverse tangent ng 3 and 4. Yan yung magiging solution natin, no? Kaya mapapansin nyo dito, ang lalabas dito is, ito yung magiging pinaka no? Make sure naka, na tayo, complex mode, 600, shift, then
Inverse tangent, okay, 3/4. So, i-divide lang natin. So, lalabas dito is 480. Yung makukuha natin dito, actually, kuha ko yung x-axis natin. No, yung f of x natin dito, di ba ito yung lalabas. Yung f of x component natin is the 480 pounds. While the f of y is simply the 360 pounds. And the resultant niyan, itong 600. Di ba? Now, for the 448 pounds, okay, ang gagawin mo lang dito is 448 inverse tangent. Okay, so paano ang magiging atake, no? Dito sa 448 pounds. So dito, guys, no? Ang arrangement niyan is 2 and 1. 2 divided by 1. Pero tandaan nyo, guys, no? If we will be noticing, nasa quadrant, ano tayo? 2. Located to sa quadrant 2. Kung yung quadrant 1 natin is as is, ito hindi. So mag 180 minus the 8. Kasi ito, isang buong cycle is 180 degrees. From 0 to, ito yung 0, 90, 180. So magma-minus tayo nung makukuha nating angle dito. No? Kaya most likely, yan ay minus inverse tangent 2 divided by 1. Yan yung magiging pinaka-solution natin. Kasi naka-second quadrant ka. So ngayon, para makuha ko na yan, ang gagawin lang natin is I will just type 448 shift eto, tapos 180, okay, minus inverse tangent 2 divided by 1. Okay, so ngayon, makakakuha ko ng mga components. In this case, no, 448, tapos 180 inverse tangent 2 divided by 1, no? So basically, yan yung i-ano ko lang, no? O kaya i-ano ko muna, i-check ko lang ulit. So 180, ayan. Minus inverse tangent 2 divided by 1, tama. Okay. So ano yung magiging kanyang component? Okay, let me check. Ito muna, 180 minus inverse tangent muna. 2 divided by 1. So 116.565, no? So kunin ko muna itong ano, yung buo. That is 116.5651. Then I will be trying, no, to get, no, yung angle na 116.5651. Kasi kung individual muna tayo, by the way, kasi yung inverse tangent 2 divided by 1 is simply, okay, so it will be divided by negative 1 plus 80, 180, no? Ay, ito yung lalabas. 116, no? Ngayon, if I will be determining, no, yung kanyang resultant, ayun, 116.5651. Ayun, negative 235.
So yung aking f of x is negative 200.35, no? At yung f of y naman natin na component is simply, pag silik mo to, 400.70, no? 400.70 or 703. Okay, yun yung ating component. Ngayon, at quadrant 3, for 260 pounds na nasa quadrant 3. Usually, ang gagawin naman natin dyan for quadrant 3, ah, kung mapapansin mo, 0 to, di ba? 180. Tapos, idadagdag mo pa dito. So, pa-plus ka, no? Kaya, most likely, kung meron ka 260 pounds, ang kanyang pinaka solution dyan is 180 degrees plus yung makukuha mo dito na tangent, inverse tangent, 5/12. Ganyan yung arrangement. Kasi nasa third quadrant ka. Kaya ka nag-plus ng 180. Okay, now, if we will be trying to solve muna, gaya ng ginawa natin kanina, 180 plus inverse tangent, 5/12. So, 202.619, no? Ngayon, kapag kinuha natin to, saka ko ilalagay saka ko i-direkta sa calculator na using the, meron tayo, no, that is 260 pound, yung, ito, no, yung sa complex. Then, 202.619 para makuha ko na yung f of x and f of y component, no? So, meron ka negative 240 at negative 100. Yun yung aking magiging basis. So, this is, for the f of x, we have negative 240. And for the f of y, we have negative 100. Now, finally, to have the 361 pound, for the 361 pound, ito, 361. Ito kasi from 0 sa quadrant 4 to eh. So usually, ang ano dyan is buong 360 degrees to lahat. So yung 360 degrees, ima-minus mo doon sa inverse tangent, which is 2/3. Kaya yun yung kalalabasan natin. Kaya kapag direkta ko yan sa calculator, let's say, I will be, tinan ko pwede i-direkta natin. 360 minus inverse tangent 2 divided by 3. Okay, so by, I don't know, by sa mechanics. Okay, okay, yan. Ay, wait lang, yan. So ngayon, by getting the value, we have 326.309, no? So ilalagay ko lang naman, no? So meron kang 326.30 no? And then ilalagay natin dito yung 360 or 361, no? Okay, ngayon
make sure naka-degree mode, tapos naka-complex mode, no? 361, shift, tapos 326.3099. So we have 300 and negative 200.25. So ito yung lalabas dito. Yung f of x, which is 300.37, and the f of y, which is negative 200.25. Now, to get doon, yung ating total, kasi pinapahanap sa din total resultant, no? Or something like, pero kung individual naman, bukod natin sa summation, no? O kaya, kung yan yung mga components, no? For each pound. Okay? But I think yan naman ang hinahanap dyan, yung mga individual f of x and f of y component, no? Sana yan ay nakuha. Okay? So, you may get, no? Screenshot, no? Yung ating, ano, although this will be a recorded that you can watch naman anytime that you have kung may time kayo, no? Okay, next na commonly na encounter natin sa engineering mechanics, yung designation, no? Kung ano yung mga X and Y components ng forces, no? Sige, ito yung mas ano, I think dito yung mas detailed. Find the magnitude, yung halo-halo, no? Find the magnitude and direction. Ito na yung may resultant, no? Direction. Okay, halimbawa ito. Okay, halo-halo na ito ulit. Ito yung 300 pound, tapos 30 degrees. Tapos ito, let's say ito, ganito itsura. Ika-calculator ko na ito, technique kaagad, no? 224 pound. Let's say ito ay 2 and 1. Isa nakaganyan itsura. Paano approach? Then ito is 200 pound. Pero ito ay 60 degrees. 200 pound. Isip ko lang yan. Okay. So may nandito sa part na to yan. That is 60 degrees, 200 pounds. Then we have here, 5 and 12, 390 pounds. So basically, kapag ganyan, for the 300 pounds, ang input natin kasi dito is 330 degrees. So, paano ang lalagay sa calculator niyan? Sa calculator, ganito lalabas dyan. 300, shift 30. So, meron kang dalawang component, no? So, ito muna ilalagay natin dito. Ah, so, lagay mo rin yung total, no? That is 259.808 plus 150i. Okay, now, dito naman sa case ito, no, para naman sa 200, dun sa 224 pounds. Okay, dahil ito yung isa sa quadrant 2. O, D224, tapos 180. Kasi isang buo 180 muna. Minus, okay, 224. Ngayon, paano pag ganyan ang itsura? Usually, kapag ganyan ang itsura, nasa taas, andito yung angle. So, 1 and 2. Kung saan nakasabit
yung ano, yun yung magiging angle natin. Kaya inverse tangent, 1/2. Yan yung magiging formula natin, no? Now, to solve, edi check natin kung pwedeng idirekto na. Kapag hindi, mano-mano ko na lang. Okay, minus 224, inverse tangent, 0.5. Ayun. Okay. Check ko lang kung tama. Parang ano. Sige, para sure. Isa-isahin ko na lang. 180 minus inverse tangent. 1 divided by 2. So, 153. So, tama, ganito yun na lang natin para sure. So, 224, then 153.43. So, ang lalabas dito, kasi i-ano ko na yung mga ano, yung mga nakukuha natin. Tapos pagkasama-samahin natin yan. So, meron kang 224, shift 153.43. Okay, yan yung lalabas. Ito na, mas accurate to. No? Negative 200.352. So, meron kang negative 200.343. No? Yan yung ano. Then, plus, I think that would be 100. No? 0.193. Okay, plus 100.193. So, let me check again. So, 180 minus inverse tangent 1/2. So, kapag dinivide mo ito, kinuha mo itong angle, 153.4349. So, kapag kinuha ko, that is 200 pounds. 200 to 4. Ship 153.4349. So, yun. So, tama naman, no? Ayan, mas ano to, mas accurate to. 300, 200.35, 35. 352. Then, that is 100.176 I. Yan. 176 I. Okay. And then, ito naman, sa quadrant 3, no, doon naman sa 200 pounds. No? For the 200 pounds, we have 200, tapos 180, uh, plus 60. Okay. Kaya ngayon, ang dito sa calculator na hawak ko, negative 100 minus 173.205 I. Then finally, yung ating quadrant 4 for 390 pounds na kung saan buong 360 minus tangent. Okay, kapag ganyan ang itsura ulit, ano ang magiging division natin? Paano natin ipapakita? Alam natin, di ba guys, kapag ganito, kung saan yung ano, nandito yung angle. Kaya 12 divided by 5 ang lalabas dyan. No? So, take note of that lang yung mga technique natin. Kaya kapag ginawa ko to in my calculator, ang makukuha ko dito is 150 minus 360 I. Now,
para malaman ko yung summation ng ating components, actually, for the summation of f of x, i-add mo lahat ng mga x, no? So ano ba yon? Yung mga 259, di ba? Para mamaya papakita ko yung calculator technique, no? Kung paano. Plus, minus 200, okay, tapos minus 100, plus 150. Kaya yung ating summation of f of x sa hawak ko calculator ay, that is 109. Pakicheck na rin kung yan din yung inyong nakukuha, no? Then yung summation ng f of y ko, lahat naman ng f of y natin, no? Okay, so yan yung 150 plus 100.176 minus 173.205 minus 360. Sa hawak kong calculator, ang aking f of y ay negative 283.029. Now, to get the resultant, summation of the f of x. Square plus the negative 283.029. Minamano-mano ko muna guys, no? Mamaya ako ipapakita yung calculator. Okay, makukuha ko dito 303.456 pounds. And for the angle, inverse tangent nung summation ng f of y over summation of f of x. That is inverse tangent negative 283.029 divided by 109.456. Therefore, ang aking angle sa calculator ko ay 68.86 degree. So, most likely, yan yung nakukuha kong angle. No? Okay, so therefore, ang ating R is simply, ito yung magnitude and direction, 304 pounds, no? Then 69 degrees. Yan yung masasabi natin na answer dyan sa ating ginawang solution, no? Now, kung gagamit ako ng calculator, gusto ko i-input ko lang yan, no? 'Di ba nakuha ko na yan? So summation of f of x. So paano yan? Shift 1, balik ako dito sa mode, no? Shift 1 or tawag dito, I think kailangan ko uh, complex, no? So, kasi kinakailangan natin mag-complex muna. Okay, so ito yung calculator technique, ha? Sa calculator technique, punta ko ng mode 3, 2. Mode 3, 2. Ilalagay ko yung mga x, summation ng x. O ano yun, yung 259. Tignan nyo guys, mas mabilis ang computation to. 0.808. Tapos negative 200.352. So, nilalagay ko lang isa-isa, negative 100. Then 150. Okay, tapos dito, nilalagay ko yung iba, yung 150, yung y. Then 100.176. Then negative 173.205. And then we have negative 360. Ayan, no? So nilagay ko dito lahat, no? Pagkatapos, press AC.
Para makuha mo yung summation of x, shift number 1, tapos punta ka ng 3, the sum, then yung number 2, yung summation of x. So, yan, nakukuha ka ng 109. Yan yung 109 point something. Saan ba yun? Ah, ayan, yan, yung 109, no? 4.456. Now, press AC ulit, shift number 1, number 3, then number 4. That is negative 283. Ayan yun. Na para malaman ko yung resultant, punta ko ng mode 1, tapos shift poll. Okay, ilalagay ko dito ah, yung nakuha natin na 109.46.456. Then, comma, negative 283.029. Then, comma. So, yun lumabas. Nakuha ko yung R, and at the same time, negative to, sorry. Oh, that's negative 68.86. Okay, hindi ko na nakita kanina. Negative 68.86. Okay, so yun yung ating yun yung ating angle. Kaya makikita natin, yan yung ating magiging sagot for a particular problem, no? So I hope yan ay maliwanag na, no, yung pagdating sa mga summation of forces, no? Ngayon halimbawa, no, another part, no. Ito mga lumabas sa CE board. Okay? Okay. So wait lang, ah. Okay? So ngayon, example to ng isa pang problem, no? Let's say a force of 60 kilonewton is acting horizontally. Is acting horizontally. Tapos ito try natin i-drawing, no? Then another force. Anyway, yung mga problem na kinukuha ko dito galing kay Singer to. Yung reference ng engineering mechanics. Force of 50 kilonewton. Okay, is acting at a certain angle to the right. Acting a certain angle to the right. Now, if the resultant of these forces, the resultant of these forces, no, is 95 point 4 kilonewton. Ang tanong, at what angle or compute the horizontal component na lang siguro, no? Compute for the horizontal component. Okay, horizontal component, no, of the resultant.
Okay? So, wait lang in few minutes. Dahil lang. Okay, so ngayon, compute the result ng component, no, of the resultant. Ngayon, ito-drawing ko to. Sa force of 60 kilonewton is acting horizontally. So, ito na yung 60 kilonewton. So, gagawa ko ng free body diagram. And then, 50 kilonewton, sabi, then another force of 50 kilonewton is acting to the right. Then, sabi, ito na yung resultant niya. So, nakakabuo ka ng closed figure, no? 95.4 kilo Newton. Compute for the resultant component. So actually, pwede kang gumamit dito ng tawag dito, para malaman mo yung yung tinatawag nating mga angles, no? Kung cosine law, gusto mong malaman to, di ba? Ah, if you're familiar with that, para makuha yung angle, di ba? C squared, A squared plus B squared minus 2AB cosine of C. Okay. So particularly, kukunin natin yung angle nito. E di kakalculator ko lang muna yan, no? So that is example of, kumbaga sa, 95.4 kilonewton square, hindi ko na ilalabas yung no? Assume natin naka kilonewton na siya. Minus, so isusubtract ko yung, yung 60 kilonewton square, saka yung 50 kilonewton square. Okay. Tapos, i-divide ko siya uh, by 2AB. So, negative, kasi negative yung kabila negative 2 times 60 times 50. Then, inverse cosine, so 120 degrees yung nakuha ko dito. So, therefore, guys, kung ang hinahanap dito is the horizontal component of the resultant, that is 120 degrees. No? Yan yung aking solution using the calculator. Okay, now, if, for example, no, uh, actually, pwede kang, kung alam mo yung formula, pwede mong i-enter lang yan sa calculator. Tapos, ikakalc mo na lang. No? Pwede naman yung gano'n kung di ako nagkakamali. No? Okay, pero okay na yung alam yung formula. No, halimbawa, ito, ah, alam mo yung formula ng cosine law, di ba? So, pwede mong ilagay dito sa calculator yung 95.4 square equivalent sa 60 squared plus 90 squared minus 2 times 60 times 50 ata ito. No? Okay, tapos 60 times 50, then cosine C. O cosine X lang, no? Kasi wala naman C. Okay, calc. Ano ko pa pwede natin ilagay yung tapos ilalagay natin yung mga sides. Okay, so calc, let's say,
ang ating is 95.4. Ay, so ayan, 95.4 x. Di ba? Nakuha natin, no? So, depende sa hinahanap, no? So, ito, ano natin na kapag kinuha natin to, for, let's say, siguro ilagay natin dito, hmm, okay, I think pwede ka maglagay na angle, something like that, no? Okay, so papindot mo yung calc, try nga natin 95.4. Okay, nag-syntax error. Sige, anyway, nakuha naman siya dito, no? Para mahirap siya i-ano. Okay, so yun yung ano, isa sa mga technique, no? Pagdating sa ating ano. Okay, so yun, no? Another example, siguro yung mga popular na ginagamit, no? May nakikita ako sa ano eh, may mga moment, no? Wait lang, hanap lang ako ng problem. Yung iba kasi pang civil engineering na. Eh tayo ano lang naman, sa ECE, ano naman yung common. Tapos yung vector, no? Yung vector component. Isang example, no? Yung dot sa cross product. Okay, halimbawa, meron kang dot, ito sa mechanics o statics. So dot and cross product. Okay, for example, no? Ito yung direction ng A. 4i minus 2j plus 3k. Yung B naman, ito yung ano, vector B. 2i minus j minus k. So ano yung dot product? Ano yung cross product? Typically, isa sa pinakamadaling paraan sa pag-solve sa dot ay yung unity vector, no? Naalala niyo yung unity vector. So let's say, pag yung dalawang direction, equivalent to 1. So pag pinagtugma mo yung dalawang direction, whereas kapag kinuha mo, multiply mo sa ibang direction, 0. As well as ay.ax 0, ay.az is 0. Then az.ax 0, az.ay is 0. So ito lang yung susundin natin. So typically, ibig sabihin lang yan, pagbabanggain mo lang itong 4 times 2. Kasi ano to ax to, ay, az. So pag yan yung pwedeng ano, tapos isa-summation mo negative 2 times negative 1 plus 3 saka negative 1. So kapag kinuha mo ito, 8 ito plus 2 minus 3. That is 7. Yan yung dot product. Now, sa calculator, pwede kang dumirekta na. Sa calculator, ito yung ano, no? Isa sa mga pwede nyong ilagay. Mode, punta ka ng vector. Okay. So yan, SAC lang. Shift number 5, dimension, vector A. So ilagay ko lang yung 4, negative 2, saka positive 3. Then shift number 1 ulit. Shift number 8 pala rather. For the 5 pala, vector 1, vector 2. So 1 kasi 3, ano tayo, 2, negative 1, and negative 1. Okay, so pag nakuha mo na yan, uh, the next thing to do, pag nakuha mo na yung mga values, shift number 5, vector A, shift number 5,
dot ship number 5 vector B. So 7. So tama yung nakuha natin sagot. And that is the solution for the dot product. Now, kapag naman gusto mong ano, yung cross, pag cross kasi ganito ang ginagawa. Ah, usually, kinukuha mo yung A, no? Ito yung 4I, 2I, negative 2J, saka negative J, 3K, saka negative K. Tapos kukunin mo yung first two rows natin, no? Or two columns natin. Na 4I, negative 2 J, then 2I, negative J. Tapos magkakaroon ka ng cross multiplication. So, yun yung ano, una. Okay? Okay. I-multiply mo yan. Tapos minus, no? I-minus mo yung pataas. Malba, ito, AX. Oh, so, ah yan ay negative 2, no? Kumbaga sa ano, kukunin natin yung mga ano, yung i-multiply natin kasi yan, no? So, yung negative 2, AX, yung mga numerical value. So, negative 2 times negative 1, di ba? So, plus, ito ay 3 times 3. Okay, then times 1. Then plus 4, negative 1. Okay, tapos niyan, AX, negative 2, plus 9, no? Ah, plus 4, negative 1, and 6. Okay, ngayon, ika-calculator na lang natin to. Pag kinalculator ko ito yung mangyayari dyan. No? So, mode, shift number 5, number 3, cross, shift number 5, vector B. Ito yung lalabas dyan. So, 5A, yan yung lalabas dyan, no? Kasi tapos ito, i-multiply mo pataas. Positive to, tapos ito yung pa-minus, no? Ngayon, ito yung dot product yan. 5I plus 10J. So, wala nang K. So, ito na yung pinaka-sagot natin. And that is an example, no, of the cross product. I hope yan ay clear sa part na yan. Wait lang ha. Okay, so ngayon, ano ulit ang pinaka technique? So, yan yung tinatawag na dot and cross product. Okay? So, I hope yan ay klaro and I hope naintindihan mabuti yung sa engineering mechanics. Okay? So, yun